I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Video ko na to kasi magpapaalala ako sa mga membro ng Iglesia ni Cristo na sasali sa rally itong 16, 17, 18. Kung talagang ayaw kayo magpapigil, mag-ingat kayo. Kasi galing na ito mismo sa intelligence information ng AFP at saka PNP na mayroong 5 extremist o patapon ang buhay na nanggaling sa Mindanao. Na ang purpose nila, sasali sila dyan sa rally nyo, pag naglakad na kayo papuntang Menjola, sasabay sila sa inyo at manggugulo, ang balak nila po, papatayin nila si PBBM, si First Lady at yung mga anak niya. Ngayon, kung mabukya ito at hindi matuloy, alam nyo ba yung daladala ng mga pasabog o panggulo? Diyan na mismo sa kumpol nyo na magraraling Iglesia ni Cristo, diyan na nila pasasabogin. Madamay na kung sino yung madamay, yan ang purpose nila. Tapos ibibintang sa administrasyon. Kaya kung ako sa inyo, kung mayroon kayong nearest contact o hotline contact kay Eduardo Manalo, siya yung namumuno sa inyo, tawagan nyo, na wag nang ituloy tong rally nyo. Wag na kayo kasing sumabay dun sa 2 kulto. Yung kulto ni Joel Villanueva at saka kulto ni Kibuloy. Masisira yung pangalan nyo na INC. At mapapahamak kayo. Kasi ginawa ko to dahil may mga kaibigan ako, kapamilya ko na Iglesia ni Cristo. At ginagalang ko yon. Kasi isa lang yung sinasamba nating Panginoon. Pero kung ako sa inyo, wag nyo nang ituloy. Kung talagang ayaw nyo magpapigil, mag-ingat kayo. Kasi yung 5 na yan, nandyan na sila sa Quiapo. Mini-monitor ng AFP at PNP naman. Pero, hindi natin alam kung makalusot sila o hindi sila makalusot. Sana, wag matuloy. Alang-alang sa safety nyo ng mga INC. Sana wag na kayong sumali. Kasi, ay nako po, mag-ingat kayo. Ito lang ang masasabi ko ngayon. Sana wag pahintulutan ng Panginoong may kapal na magtagumpay itong kampon ng mga kadiliman na ito. Narinig nyo yung sinabi ni Sir? Yan nga sinasabi ko, guys. Kahit wala akong intel, pero nararamdaman ko. 'Di ba sabi ko? First day, second day, third day, baka dyan, maglilikha or maghahasik ng laging ang mga salot sa lipunan. Parang tama nga, 'di ba? Pero ganun pa man, ipapasa Diyos po natin sapagkat ang Panginoon ang higit sa lahat na mas makapangyarihan na kaya niyang pigilin po 'yan. Sabi ko na nga ba talagang gagawa si impakta ng paraan. Ngayon, pag may nangyari sa Pangulo, sino po ang sisingilin natin? Sino ba ang nagtitreat sa kanya, mga kababayan? Sino bang nagtitreat sa kanya? Sino bang gustong pumatay sa kanya? Di ba si Sara Duterte? Ayan. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, ako naniniwala ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayang tapatan ng kadiliman o ang kasamaan. Ibablock niya po yan. Kaya lagi kong sinasabi, ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo. Ako'y naaawa talaga sa kanya. Sobrang paratang sa kanya. Paratang ni Amy Marcos. Pati mga anak niya daw, gumagamit ng bawal na gamot. Pati si FL, lahat kung ano-ano. Yan po ay sinasakripisyo lang ni Amy para lang maisalba si Sara Duterte. So, ako nakita niyo siguro yung rally niya, mga kababayan. Ako'y nalulungkot. At ako'y biglang nagdasal naman talaga sa Panginoon na maliwanagin ang mga nagrarally na hindi magkakaroon po ng kaguluhan. Ganun pa man, mga kababayan, ang Pangulo ay alam po natin na mabait ito at hindi niya kayang gawin yung mga paratang ni Senator Amy sapagkat ito po ay every year nagpapadrag test ito dahil doon sa kanya lisensya ng kanyang mga baril. Alam po natin yan. So, dahil dito, I hope ang AFP maging alisto bukas, madaling araw. Dapat alert dahil delikado to, mga kababayan. Buwis buhay ito, no? Taimtim na panalangin ang hiniling ko sa inyo, naway walang kaguluhan, na hindi po matutuloy itong paghahasik ng lagim
itong mga kampo ni Impacta. Bayaran po mga yan, for sure po yan, sigurado. Alam nyo naman siguro kung ano na sa isip ko, sino po ang nasa likuran yan. Sino ba ang gusto magpapatalsik sa Pangulo? Walang iba. Kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. So, ito pa, para kompleto detalyado, panoorin nyo at basahin ko ito. Ito na mga kababayan. First day, second day ng rally. Okay naman. Wala naman na kaguluhan. Dahil sabi ko nga sa unang video ko, ang DDS ay kumbaga pinaalis ng INC na hindi sila pwedeng humalo kasi nga sa mga placard nila ay may BBM resign. Ayaw nila yan. So ang ginawa ng mga dilis, pumunta po sa Liwasang Bonifacio, doon nagsusumbong kay Bonifacio sa Rebulto. So ngayon mga kababayan, ang sinabi po dito ng PNP, ng spokesperson, sabi dito mga bes, PNP na natiling ang naka-alerto sa ikalawang araw ng mapayapang rally. Ayan, short lang po ito guys, Ang ating mga tauhan ay nanatiling naka-alerto. Nakataon tayo sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat ng kalahok at ng publiko habang iginagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na payapang magtitipon. Sabi po ni 3-star Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates, Junior Acting Chief Philippine National Police. Ayan sinabi niya po yan. So naka-alerto sila. So mayroong sinabi po dito ng INC and of course ay accountability, transparency para mapakinggan sila ng Pangulong Marcos Jr. Pero may sinabi pa rin dito mga kababayan, dito sa isang post ni Sir Benji Contreras. Medyo dapat alerto ang ating mga kapulisan dito, Para kompleto detalyado, panoorin niyo po ito, Alerto po at dasal lang po para bukas sa huling araw ng rally. Baka diyan bibigay ang mga salute, okay? Ayan, eto na. We would like to clarify, we are not here to call on the President's resignation. Nandito po kami, very clear ang pagpunta namin dito. Pagpunta namin dito ay panawagan for transparency, for accountability, and justice. Kami po ay umaasa ng ating presidente ay makinig sa taong bayan. So yun, narinig nyo mga besh. Yan po ang panawagan malinaw na malinaw po yung sinabi ng INC. Hindi sila nagpunta dyan para oust PBBM. Gusto lang nila marinig ni Pangulong Marcos Jr. yung kanilang hinanaing. Pero hindi yata research sa social media na kung saan ang Pangulo ginagawa na ang action tungkol dito sa corruption, di ba? Kaya nga may CI Actually, mga kababayan, malawak na po ang investigasyon ng ICI, Ombudsman, ng DOJ, So, I think hindi yata na-inform ang INC. So nakita naman natin ang kanilang panawagan, and of course ay ang Pangulo naman nakikita niya. So I hope so dahil diyan mga kababayan, may post dito, ito 3 days ang rally nila. Mayroon po ako sinabi doon sa unang video ko. Sabi ko unang araw ng rally, pangalawang araw ng rally, okay pa yan. Either sa kalagitnaan or panghuli, kailangan alerto ang ating kasanduluan. Baka dyan bibigay ang mga salute, mga kababayan, which is tomorrow. Ito, may babasahin ako sa inyo. Tingnan nyo to. Yan, may sinabi dito si Sir Benji. Sabi niya, totoo ba ang pinag-PM sa akin ng isang INC? Yan member na bukas daw, 3rd day ng rally, nag-utos ang mga nakakataas sa INC na mga lalaki. Wow. Sabi dyan mga kababayan, tuloy, sabi niya dito, nag-utos ang mga nakakataas sa INC na mga lalaki na lang ang pinapa-attend ng rally. Bakit kaya? Ano kaya ang magaganap? Yun ang sabi mga kababayan. So, alam nyo, sa simpleng post or sa simpleng message yan, hindi po pwedeng ignorin yan, kaya kampante tayo doon sa unang rally nila. Pangalawa, na okay pa rin.
Ganun pa man mga kababayan, sabi ko sa unang video ko, huwag masyadong magkampante ang ating sandahatang lakas kasi hindi natin alam ang maaring mangyayari. Mamaya mayroong bombing suicide dyan, di magugulat na lang sila. Kaya alerto lagi, alerto. Hindi pa tapos yung rally, di kailangan alert yung ating mga kasunduluan. Kahit tapos ang rally, siyempre kailangan pa rin mag-ingat. Sabi po dito ng mga nagko-komento, kahit sino pa ipapadala sa rally, the power for living God will protect PBBM and Republic of the Philippines. God in heaven will intercede. Thanks God. Ayan o, totoo yan. Pero kailangan maingat pa din yung dasal po natin. Huwag natin po kalimutan yan mga kababayan. The President intel is even larger than the brains of all his hitters combined. The Philippines is in a good hand. Yes. Siyempre ang Pangulo, hindi natin alam ang utak niyan mga kababayan kasi matalino talaga yan. God is good, wala namang masama na naig sa kasamaan. Kung sino ang nasa mabuti ay yun ang pinagpala. No? Alam nyo, the more na talagang honest ka sa sarili mo at sa sambayan ng Pilipino, kinakainggitan ka ng lahat. Lalo't pa nakikita nila na magaling ka mamuno, kinainggitan ka at gagawan ka na talaga ng mga salita or paninira. Magtatanim sila ng mga ebidensya, magtatanim sila ng mga fake witness. Ganun yun eh. Style ni Digong kasi po yan eh. Di ba? Example nyo na lang si dating Senador Laila de Lima, di ba? Nakulong ng 7 years without due process. Walang matibay na ebidensya. Planted yung ebidensya laban sa kanya. Yan si Digong. Kaya kilala na po ang mga Duterte sa mga ganyang gawain. Mahilig magtanim ng ng ebidensya at saka witness. Si Gutesa na lang eh. Tingnan nyo kalaunan. Ano yung nangyari? Mismo Manila RTC, fake yung notaryo niya. Hindi kayo naloka. I-connect na, kumbaga, i-connect nyo sa dots. Yan. Kinonnect nga ni Saldico. Tama doon yung sinabi ni Gutesa. Sabi na nga, kailangan sablay talaga siya. Ika nga, nauna ang yung pag-deliver ng pera, tapos yung BICAM ay nahuli month of November. Nauna pa siya, hindi pa nga buo yung BICAM eh. Hindi kayo naloka? Mayroon ba ganun? Pinaparating ko lang sa inyo para alam nyo, no? Ang I hope wag naman, no? Walang mangyayari bukas or ano man ang plano, God will do the rest. Nahadlangan niya po yan. God is good all the time. Alam po natin ang Panginoon ay nakikita nyo ang kawanggawa ni Pangulong Marcos Jr. Talagang atras ang INC kasi hindi nila makukuha ang simpatya ng ang Armed Forces of the Philippines. Dahil alam nyo naman mga kababayan, even sa ating sandatahang lakas, ayaw nila kay Sara Duterte kasi pro-China nga yan. Di ba? Kitang-kita na yan. Kaya maari siguro yan na lang ang ginawa ng INC na panawagan nila is accountability, transparency para marinig ng Pangulong kanilang hinanaing. But the truth is, well, hindi ko alam kung maniwala ako dun sa kausap ko kanina kasi INC po yun yung kausap ko, yun naman daw talaga, diba, ang pakay nila. Kaya kinokonek ko dito sa sinabi ni Sir Benji. So ingat lang, be aware sa maaring mangyayari, no? Hindi pa tapos. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.